Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng Marcos at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang kabanatang ito ay nagbabahagi ng malalim na katuruan o kaya katanungan tungkol sa malinis at di malinis. Ang Panginoong Hesus ay tumitingin sa puso ng tao. Ang pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos, ito po ay laging ayon sa atin pong puso. Mababasa po natin ang tungkol sa pagpapakain ng Diyos sa liban-libong mga katao, pagpapagaling ng mga may sakit. At makikita natin na ang Diyos ay napakaabala. Ngunit mayroon po siyang mas mataas na prioridad pagdating sa mga tao at iyon ay ang kanilang puso. Maaaring sa pagdinig po natin ng kabanatang ito, sasabihin natin na tayo ay may maayos na ugnayan sa Diyos dahil dumatulog tayo sa pang-umaga debosyon, ngunit muli ay siya sa atin natin ang ating mga puso. Unang bahagi ay verse 1 hanggang 3. Ang pagsunod lamang sa mga batas ay hindi po pagpapakita ng tunay na pagsunod sa Diyos. Ang pagsasabi natin na ang paghawak natin sa mga reguladidad o kaya yung mga batas ay hindi po sapat. Ang mga batas na ito ay hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lamang po nakukulong sa ganitong mga bagay. Kaya naman kung ang puso natin ay nakatingin lamang sa ganitong mga katuruan, kahit na malayo po tayo sa mga Diyos-Diyosan, ngunit ang ating puso ay malayo pa rin sa Diyos. Kung puro lamang po batas ang sinusunod. Halimbawa sa Marso, mayroon po tayong Purim. At sa Purim, madalas ay mayroon po tayong mga musical. Dahil maaaring iniisip na natin na ganun din po noong nakaraang taon. Dahil sa mga taong ito, lagi nating iniisip na ganito ang paraan nitong mga nakaraang taon, kaya pareho pa rin ang gagawin sa mga susunod na taon.
Dito mababasa po natin ang mababasa natin ang tungkol sa mga Pariseo kung saan pinalibutan nila si Jesus upang magtanong sa kanya. At pinaghirapan nilang magtungo sa Jerusalem dahil iyon ay aabot ng 3 araw na paglalakbay. Maring sila ay pinadala upang dumalo ng sinagoga kasama si Jesus o kaya naman dumalo doon upang maghanap ng ibabaling sa Panginoon. At nakita ng mga Pariseyong ito na ang mga disipulo ng Diyos ay kumain gamit ang kanilang mga kamay at sinasabing na marumi iyon at hindi iyon tama. Kinumpronta nila ang mga disipulo ngunit hindi nila kinrompanta ang Panginoong Hesus. Ayon sa kanilang tradisyon, dapat silang magkaroon ng seremonya ng paghugas ng kamay bago kumain. Kaya naman sa pagtatanong nila, ng mga Pariseo, ang nais lamang nilang makita, ang nais nilang mangyari ay ang asukusahan ng Panginoong Hesus. Dito mapapatanong tayo bakit may ganitong batas, uri ng batas. Ang batas na ito ay nagsimula nang ang mga Levita ay naglilingkod mula pa noong lumang tipan. At sa tabernakulo ay kailangan nilang maghugas ng kamay. Ito ay mga pagtuturo o kaya ay katuruan para sa mga Levita ngunit naging pinasang tradisyon na rin sa mga Israelita. At bandang huli, kung hindi nila pangahawakan ng tradisyong ito, sila ay magkakaroon ng problema. Dito maaaring mapapatanong tayo bakit ang batas na para lamang sa mga Levita ay inaplika din sa pangkaraniwang na Israelita. Mula pa nung una, nagdadagdag na po
ang tao, nagdadagdag na po ang tao ng remark sa kautusan ng Diyos. Tayo bilang tao madalas ay mayroong takot o kaya ay pagnanais na nais nating sundin kung ano man ang pinag-uutos ng Diyos, kung kaya nadadagdagan natin ito. Nagiging kalabisan ito. Kaya naman pagdating sa tao, tayo po ay takot na magkamali. Ang mga Levita, bago sila maglingkod, dapat silang magkaroon ng seremonya ng paglilinis o paghuhugas ng kamay. Ang focus ng mga tao ay nag-iba. Halimbawa, binigay ng Diyos ang 10 kautusan at nabanggit din ang paghuhugas ng kamay. Mula pa sa Garden ng Eden, ay naroon na po ang pangapanukala ng Panginoong Hesus, ng Panginoon. Ngunit dito, dapat po nating tanungin ang ating sarili kung ano ang pinagtutuunan ng ating mga puso. Ito ay halimbawa lamang. May mga pagkakataon pag hindi natin nagawa ang isang bagay, pakiramdam natin na tayo ay mapapagalitan. Madalas ang motibasyon po natin sa mga bagay-bagay ay ang takot na mayroon po tayo, na pag hindi natin iyon gagawin, tayo mapapagalitan. At para mapigilan ang ating sarili na magkamali, gumagawa po tayo ng iba't ibang mga batas at nililimitahan ang ating sarili sa mga bagay na ito. Ngunit kung lagi po nating itutuon ang ating sarili sa ganitong kaisipan na ikinukulong lamang ang ating sarili sa mga batas, sa mga sa puro pag-uutos lamang, ito ang sinasabi ng Diyos na para din tayong mga ipokrito.
Katulad ng mga sinasabi niya sa Pariseo, sumusunod nga tayo ngunit ang kalooban natin ay malayo sa Diyos. Ipinaliwanag pa ito ng Diyos sa kabanatang ito. Nang kanyang sinabi ang tungkol sa malinis at di malinis. Ang kanilang kalinisan ay hindi sa kung sila ba ay naghugas ng kamay o sa kung anong kinakain nila, bagkus ay sa kung anong nasa kanilang puso. Dahil ang puso ng tao ay maaaring maging mas marumi kaysa sa kung anumang mga bagay. Makikita po natin na ang tinitingnan talaga ng Diyos ay ang puso ng tao. Kung nakatingin lamang po tayo sa panlabas na kalinisan at sumusunod lamang sa mga kautusan, masyadong nagpo-focus sa mga kautusan, na pag-aakala natin na sa pagsunod ng mga ito ay magiging mas seguridad tayo. Hindi po ito tama. Ito pong sinasabi sa unang talata. Lalo na sa verse 1 hanggang 23. Sunod. Verse 24 hanggang matapos. Sa 24, sabi po doon, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni naman na naroon siya, subalit hindi ganoon ang nangyari. Mapapansin natin na ang Diyos ay medyo kakaiba. Handa siyang gawin ang isang bagay, ngunit naroon din ang pag-iisip o kaya'y katulad ng sinasabi dito na ayaw niyang malaman ng iba na naroon siya sa lugar na iyon. Ang puso ng Panginoong Hesus, kung mapapansin natin, ay pausad at paurong din. Iyon ay dahil hindi pa niya panahon upang ipakita o kaya ihayag na siya nga ang Mesaya. Dahil kinalaunan ay nakita naman natin kung paano pinagaling ni Jesus ang anak ng babaeng taga-Tiro. Sabi sa verse 26, ang babaeng ito ay isang hentil na taga Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ng demonyong sumapi sa kanyang anak. At ang anak na ito ay mayroong pangangailangan. Kaya naman ang babae ay nag-usap sa Diyos, ngunit sila ay mga hentil.
Nasa isip ni Jesus na hindi pa panahon upang magpagaling, ngunit narito ang babae o kaya tama ang babae na nakiusap kay Jesus. Naroon ang pag-iisip na hindi pa panahon upang tumulong, ngunit kailangan na ng pamilyang ito ang tulong ng Diyos. At nang dumating nga ang Panginoong Yesus doon, nagpatuloy pa rin ang babae sa pangungusap sa Panginoon. Sabi sa verse 28, tunay nga po Panginoon, ngunit magyang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Maaring may iblan sa atin na medyo iba ang pagtanggap dito na para bang sinasabi na para lamang tayong mga aso. Ngunit mapagtatanto natin na tunay nga na sa tuwing tayo ay nasa napaka-desperado na walang kapag-apag-asa, gagawin natin ang lahat upang tumulog sa Diyos at humingi ng kagalingan mula sa Kanya. Kaya naman, sumagot ang Panginoong Hesus sa verse 29. Alam ng Panginoong Hesus ang nasa puso ng babaeng ito. Kahit na ang panahon na sana ng paghahayag ng sa kanyang sarili ay hindi pa dapat. Sunod sa verse 31, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Mula verse 24, ang Diyos ay pabalik-balik sa lugar ng mga hentil. Siya ay nagtungo sa mga lugar kung saan ang ebanghelyo ng Diyos ay hindi pa handang matanggap. Tinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Pagkatapos, sabi sa verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isunod ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Kung mapapansin natin, bakit niya kinakailangang ilayo ang lalaki mula sa karamihan ng mga tao? Pagkatapos sa verse 36, matapos pagangalingin ang lalaki, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Ngunit habang pinagbabawalan ay lalo lamang itong naipapamalita sa iba.
Ito ay pareho sa nangyari sa pagpapagaling ng Diyos sa may sapi. Na tila ba ayaw isa publiko ng Diyos ang kanyang ginagawa. Dito para bang ayaw ng Diyos na ipagsabi sa iba. Kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit ito ay kaguluhan sa puso ng Panginoong Hesus. Tingin ko sa kabanatang ito ay hindi pa naikwento ng buo kung ano man ang nangyari. Dahil sorry. Dito, hindi katulad ng babae sa kwento, ang taong bingi at pipi ay hindi dumulog sa Diyos upang siya'y pagalingin, bagkus ang mga taong nakapaligid sa kanya ang nagdala sa kanya sa Panginoong Hesus. Tingin ko ang dalawang bahagi na ito sa istoryang ito mapapansin natin na hindi ang may taong mismong pangangailangan ang dumulog sa Jesus, bagkus ay ang nanay ng babae, pagkatapos ay ang mga taong nakapaligid sa taong bingi at pipi. Kinailangan nila ang ibang tao upang dalhin sila sa Panginoong Hesus. Sa parehong paraan, may mga taong nakapaligid po sa atin na nangangailangan ng ating tulong upang sila ay madala sa Panginoong Hesus. Tingin ko tinuturuan din po tayo ng kabanatang ito na ituon ang ating puso, ang ating kaisipan sa kalooban ng Diyos, sa puso ng Diyos. Pagkatapos ay may mga taong hindi kayang itulog ang kanilang pangangailangan sa Panginoong Hesus. Ngunit kung mayroong isang tao na handang tulungan sila upang dalhin ang kanilang pangangailangan sa Panginoon, iyon din po ay magbibigay kaluguran, kaluwalhatian sa Diyos at siya ay gagawa ng himala. Ang
Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay kaya pong gumawa ng himala sa atin pong mga buhay. Ngayon, atin pong siyasatin ang ating mga puso. Tayo po ba ay nakatingin lamang sa mga batas o ang puso natin ay nakatingin sa Diyos? Nakatuon sa Diyos. Pinanghahawakan po ba natin ang mga batas dahil lamang sa takot na mayroon tayo? Dahil gusto lamang nating mabuhay? Ayaw nating mapagalitan? Ayaw nating mapagalitan? Maaaring dahil dito ay nagkakaroon po tayo ng mga limitasyon at naipapasa din ang limitasyon na ito sa iba. Ngunit naway wag po nating panghawakan lamang ang ganitong mga bagay. Kahit na mayroon po tayong mga kapamilya, ang Diyos ay tutulungan po tayo upang madala ang ating kapamilya, ang ating mga kakilala sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Tumulog po tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo, naway baguhin mo ang aming mga puso. Ang nais namin ay ang makita ka at maranasan ka. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita ka.
Panginoong Hesus, sinasabi po namin na Ikaw ang aming pinakaminamahal. Panginoon, kami dumudulog sa iyo sa aming pagdulog, lalo na sa pangumagang debosyon, ang Ikaw ang nais namin. Panginoon, ito ang nilalaman ng aming puso. Ito po ang aming kagustuhan. Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming puso. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas maunawaan ka. Ngayon, gamitin po natin ang pagkakataong ito upang siyasatin ng ating buhay, ang ating puso. Tayo po ba ay pinanghahawakan po natin ang Diyos? Nakatuon sa Panginoon o nakatuon sa ating mga takot? Naway magliwanag ang Diyos sa atin pong mga puso. Sa pagpapakita po ng Panginoong ng Banal na Espiritu sa ating kung ano man ilalaman ng ating puso, maaari po nating ibahagi kung ano man ang ipinakita ng Diyos sa atin. Ano ang mga kahinaan na mayroon tayo, takot na mayroon tayo, at ipanalangin ng bawat isa.
Panginoong Yesus, naway tulungan mo kami. Maraming pagkakataon, O Diyos, ang aming puso ay puno ng takot, ng tradisyon at nawawalan kami ng focus sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami na manumbalik sa iyo. Panginoon, muli mo kaming punuin ng iyong banal na spirito. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Tumulog sa Diyos, sabihin sa Diyos, Panginoon, ikaw ay aking nais. Ang nais ko ay ang manatili sa iyong presensya, mapuno ng iyong banal na spirito. Panginoon, muli mo kaming punuin. Tayo po ay manbalik sa Diyos, sabihin sa Kanya na siya ang ating minamahal, ang ating puso ay tutugon sa Kanya. Naway mawala ang ating takot lalo na sa Panginoon. Mayroon pa tayong mga batas, mga tradisyon, ngunit sa presensya ng Diyos, may mga pagkakataon na pakiramdam natin tayo ay tinatanggihan ng iba, ngunit naway matanggal po ang bawat pakiramdam na ito.
Sa aking pananalangin, alam ko na may mga kapatiran po tayo, maaring nang una kayong dumulog sa Diyos. Mayroon kayong mga kapamilya na mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At kayo ay tinatanggihan kung bakit nananalangin bago kumain o kung ano-ano man. Bakit kailangang tumulog sa simbahan? Bakit laging may mga pagpupulong? May mga nagtatanong marahil, bakit kailangan natin gawin ng lahat ng ito? At alam ko na mayroon din sa ibang mga babaeng narito na tinatanong ng inyong mga asawa kung bakit kayo pumupunta sa simbahan. Tinatanggihan ng ating pananampalataya. Kapatid, kung kayo po ito, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa inyong mga puso. Ngayon, sinasabi ng Diyos sa iyo, lais niya kayong palakasin. Nakikita ng Diyos ang iyong pagnanais. Sinasabi ng Diyos, dinig ng Diyos kung ano man ang mga pagtanggi na iyong natatanggap mula sa iba. Ngunit ngayon, narito ako upang tulungan ka, palakasin ka. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat ng ito. Ako ay iyong mararanasan sa iyong buhay. Mararanasan mo ang iba't ibang katagumpayan upang sa pagkita ng ibang mga tao ng katagumpayan na ito, kanilang makikita ang aking kaluwalhatian. Ang mga tao ay mapagpapala. At ito ang paraan upang maipahayag natin ang ebanghelyo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay aking pinili. Aking anak, patuloy kang maging puno ng katapatan, puno ng pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami na dumulog sa iyo. At alam namin, O Diyos, na mapagtatagumpayan namin ang kahit anumang pagtangki, sakit na nagmumula sa iba. Tayo po ay isang komunidad na nagtutulungan. Panginoong Hesus, tulungan mo kami. Ituwid mo ang aming puso, ang aming pananampalataya. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng takot. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pananampalataya. Panginoon, samahan mo kami. Panginoon, nakikita mo ang laman ng aming mga puso, nakikita mo ang aming mga kapatiran dahil sa kanilang pagdanais na tumulog sa iyo at sumunod sa iyo. Maaaring na inaatake sila ng iba at humaharap ng iba't ibang pagtanggi, pagkamuhi. May ilan na tinatanggihan sa trabaho, nagkakaroon ng problema sa pinansyal na aspeto, ngunit Panginoon, pagalingin mo sila. Yakapin mo sila. Dahil Panginoon, sa iyo naroon ang tunay na liwanag. Tayo po ay patuloy na manalangin.
Atin pong ipanalangin kung sino ang nangangailangan sa Jesus sa kanilang mga buhay. Maaaring sila ay may mga iba't ibang pinagdaraanan. Ngunit sinasabi ng Diyos na dalhin lamang sila sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang typo. Atin pong dalhin ang mga taong nangangailangan sa Panginoon. Diyos amang nasa langit, alam mo o Diyos na marami sa typo ang nangangailangan sa iyo. Hindi nila alam kung paano magkaroon ng pag-asa, ngunit alam mo o Diyos ang kanilang bawat pangangailangan. Kailangan nila ang iyong kapayapaan. Ikaw ang tanging daan o Diyos, ikaw ang tanging pag-asa. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Naway iyong pagpalain ang evangelistic music night na atin pong nais na mapangyari. Panginoon, papalain mo ang bawat dadalo sa lugar na ito. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinagpapala ang bawat kapatiran. Panginoon, sa aming patuloy na pagsunod sa iyo, naway tanggalin mo ang bawat limitasyon na mayroon kami dahil sa mga tradisyon. Dahil kung nasaan ang iyong espiritu, naroon ang kalayaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway iyong pagpalain ng Hong Kong. Naway gamitin mo kami, O Diyos, upang maipakalat ang iyong mga salita at madala ang ebanghelyo sa bawat sulok ng Hong Kong. Naway pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.